Itong mga suporta, economic support na pwedeng ibigay ng Estados Unidos at ng Japan, will this ika nga maka-encounter ng problema? Dahil alam naman natin na ang laki ng problema geopolitically wise, maraming mga headwinds at meron pa nga pong forecast na babagal ang global economic growth for this year. So, Ma do you think masusustain itong support na ito from the US and Japan? Maso-sustain yan kasi pag-aaralan natin ang geoeconomics, no? That means, hinahanap niyan kung saan ba yung malaking pagkakataon na lumaki rin sila ang negosyo nila. Mhm. And the Philippines is a country that is one of the fastest growing, not only in Southeast Asia, but also globally. Diba? Bumaba lang tayo ng 5.6 pero consistently, even before COVID, mula nung panahon ni Pangulong Aquino, isang dekada yan, tuloy-tuloy ang growth natin. Tinamaan lang tayo ng COVID. Mhm, mhm, Ang mhm. rason dyan ay malaki yung ating consumer base. Ang consumer base na yan ay yung tatawag natin, population natin. Diba? Sabi nga lang, 115, 118 million na gumagastos, bumibili. Pero imagine natin, pag pumasok pa ang trabaho, tumaas ang kita o magkaroon ng kita ang ating mga kababayan, lumalakas ang ating consumer base. No? Mhm. Ang gusto rin naman ng mga negosyante abroad. Hinahanap nila yon. Mhm. And we also have a very young market. No? Ang median age natin, I think 24 to 25 years old. Mhm. Mga kababayan natin, tumatanda na sila. Tayo, bata, vibrant. So magandang market tayo. Mhm. So nakikita lang yung positibong aspeto na yun. So tayo, ma-harness sana at matulungan na pumasok ang mga negosyo ito, magtatag ng trabaho, magpalaki ng mga negosyo nila dito kasi nagbe-benefit niya yung Pilipinong nagkakaroon ng trabaho. At Mhm. pag nagkaroon ng trabaho naman sila, gagastos sila, may panggastos. So Mhm. umiikot yung tinatawag na economic cycle na kahit may global headwinds, baka naman tayo, kasi may projection na isa tayo sa pinakamalaking pag-angat, sabi nga ng World Bank this year, 2024 at 2025. Mhm. So we need to sustain it. Palakihin natin iba't ibang sektor na hindi pa natin napapalaki tulad ng manufacturing sector. Yes, oo, oo, Diba? oo. Sayang yan kasi nasa 3% growth lang. Minsan nag-6% na yan. Mabalik natin doon or mapataas pa. Patuloy sana ang service sector natin, yung mga tourism, yung mga restaurant. Kailangan nga lang may trabaho, yung mga Mhm. business Mhm. process outsourcing. Mhm. So madaming oportunidad. Depende sa atin paano natin ma-harness itong mga oportunidad na to. So itong meeting ng trilateral is magandang oportunidad. Ang dalawang malaking bansa, military-wise, economic-wise, gusto makipagtulungan sa Pilipinas moving forward.